Part 2, pag-usapan natin uli yung ating dynamic mic at condenser microphone. Ano ba ang pinagkaiba niyan at sino ba talaga ang mas magandang gamitin? Si condenser ba o si dynamic microphone? So ganito po yan. Unahin natin po si ating dynamic microphone. So unahin natin ang dynamic ha. Ang dynamic microphone po, ito, pag sinabing dynamic, ito po yung mga plug and play. So, iba't iba po ang dynamic microphone. Medyo mayroong mga mamahalin. Mentras na mas mamahalin, syempre, mas maganda ang quality. Di ba? At mas madalas itong ginagamit sa mga live band. Mas madalas pong gamitin yan. So, ipapaliwanag ko kung bakit yan later. So, tapos, madalas itong gamitin lalong-lalo na yan kapag nag-video tayo or mga simpleng pambahay. Kasi po, itong ating dynamic microphone na to, o iba't ibang dynamic yan, iba't ibang brand. Ito po ay plug and play lang. Okay? So, paano plug and play lang? Kapag nilagay mo sa audio mixer, volumean mo lang yan, on mo lang yung volumean mo lang yung audio mixer mo, tutunog na po yan. No? At kapag nilagay mo naman sa amplifier, direct sa amplifier or sa Bluetooth, tutunog na rin ito. So, kaya tinawag natin na plug and play lang itong ating dynamic microphone. So, kasi depende po yan sa paggagamitan ninyo, yan dynamic at condenser. So mas maraming gumagamit ng dynamic mic, lalo na po sa live band, mas madalas po talagang ginagamit ang dynamic microphone. So kung napapansin niyo, ang mga dynamic microphone, ilayo mo lang ng konting ganyan, halos wala nang marinig. Halos hindi na. No, kasi para siyang meron siyang noise cancellation. So kung medyo may tumahol na aso, hindi ganun karinig. Kung merong butiki na tik 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 tik, mga ganun. So hindi mo maririnig halos kasi para siyang may voice cancellation. Kaya mas bababawan lang natin yung ating tutorial or pag-review sa mga dynamic para mas madali po ninyong maintindihan. Kaya pansinin nyo, kapag nagbibideo kayo, lumayo kayo ng konting ganyan, halos wala nang marinig, no? Kasi mas madalas po, mas magandang gamitin to, yung medyo malapit talaga sa bibig, no? At ito po ay ginagamit din sa mga full band, so paanong paraan? Ito ay ginagamit dun sa mga nakatapat. Kung mapapansin niyo sa mga live band, may mga nakatapat sa ilalim, no? Sa kick, kung tawagin natin sa base ng drum set, yung mga usually manual na drum set. Tapos, meron dalawang side drum yan, kung tawagin natin, or meron tawag dun Nakalimutan ko na yung tawag dun sa left and right na yan floor tom, yung iba yung floor tom sa bass, tapos meron siyang ginagamit. Medyo nakalimutan ko na, no? So, tapos, sa may snare. So, ginagamit din sa snare yan, no? Pero, iba po yung nasa, ang tawag dun, hi-hat or yung mga cymbals or mga crash, kung tawagin. So, later, di-discuss natin yan, So, mas madalas nga, kagaya ng sabi ko kanina, mas marami pong gumagamit nito. Ang kadalasang chord nito, ang mas madalas na ginagamit yung female XLR, yung babae, yung tatlong bilog na tutusok, ito yung tutusok Female XLR 2 TRS or mas kilala natin sa tawag na 6.35 or jack. Mas kilala natin sa tawag na jack, no? So, pag sinalpak mo sa amplifier, sa audio mixer, tutunog na. Diyan niluha, pwede bang gamitin niya ng audio mix, ang tawag dito yung ating XLR. Male, female, pwede po. Tutunog. So, plug and play nga ito, no? Okay. So, mapunta naman tayo sa condenser mic. Napakarami pong condenser mic, no? Iba't iba po yan. Iba't ibang design, iba't ibang brand, at mas mapapansin ninyo, mas mahal po ang presyo ng mga dynamic mic. Ng mga condenser, ng mga condenser mic. Ito, may mga mamahalin din ito, meron nga mumurahin din ito pero magaganda ang tunog, no? Uulitin natin ha. Ito po ay parang meron siyang noise cancellation na mas kailangan mo itapat sa bibig mo para mas maganda ang tunog, no? Okay? So, depending nga sa paggagamitan. At nandito na tayo ngayon sa condenser mic na ginagamit. Alam nyo ba, ang condenser mic ay hindi po ito plug and play. Okay? Mas madalas pong makikita ninyo ito sa mga sound card, no? Or sa mga nagre-record or studio
or sa mga nagvo-voice over, kagaya niyan, di ba, lapel mic or yung mga tinatawag natin na lavalier, no? Okay? So para mas maintindihan ninyo itong TNW, kagaya ng TNW or ng ating mga iba't ibang uri ng condenser microphone. Ito po yung nangangailangan ng phantom. Ano ba yung phantom? So mas madali pong malaman ng phantom or yung tinatawag natin sa mga audio mixer natin, may makikita kayong 48V or 48 volts. Yung iba nakasulat lang phantom, walang ano, di ba? So, nangangailangan po ito ng kuryente, no, para po gumana itong mga ganitong condenser microphone. At ang condenser microphone po ay napakaselan po nito. Napaka-sensitive po niya sa sound. Kaya nga po, hindi ito pwedeng gamitin sa mga live band. So, bakit, Johnny Luha? Kasi nga, ultimong yung tik-tik ng butike, ganun ng butike, lalo kung nasa loob ka ng room ninyo or studio, narinig po niya. Pati po yung nagchichismisang daga, narinig niya. Kasi napaka-sensitive po niya sa ganitong mga sound, no? Yun ang kagandahan kasi nito, mga pang-record. Lalo na po sa nagre-record ng mga acoustic. So, nag-acoustic kayo, nasa loob kayo ng kwarto, nakaganyan lang, gigitara kayo, ang ganda po ng tunog niyan. Kaya nga sabi ko sa inyo, depende po sa paggagamitan. Or, sa mga koro, or choir, or core group. Nakikita ba ninyo, core group? Isang hilera sila, paikot, nasa gitna lang yung mic, no? Condenser po, mas maganda, or phantom mic ang ginagamit. Kasi, madali niyang pick upin yung mga voice, kasi sensitive nga po ito sa mga boses, no? Kahit nasa loob kayo ng kwarto ninyo, meron lang butikin na rinig po, pick upin po niya agad. Hindi rin po ito pwedeng gamitin sa live band. May nakita na ba kayong gumagamit sa live band ito? Kung meron man, bihira talagang gumagamit. Pero halos wala, no? Sige, mag-observe kayo sa mga live band. Kadalasan ginagamit nila yung mga dynamic, no? Iba nga wireless mic Okay? So, kasi po, hindi niya pwedeng mas malakas to sa feedback. Kasi pati yung mga sound ng mga drums, e-drums, yung mga tunog ng mga paligid, kaya niya pong sagapin dahil nga sensitive po ang mga condenser microphone. So, okay? So, andito na tayo kanina sa sa drum set na ginagamit sa full band, no? Kung nakikita ninyo, meron pong mga nakabitin doon sa may cymbals. Nakaganon. Mga condenser mic po yun, no? Para mas madali niya ma-pick up mismo yung pinakang cymbals, yung tunog ng mga cymbals. Siguro alam na mga nagla-live band yan or ng mga nagse-setup. Although, pwede naman yung dynamic pero talagang kailangan malapitan or nasasagap or lalakasan niya. Pero alam niyo ba mga condenser mic, konting-konting volume nyo lang, ang lakas na po ng sagap. Kaya nga dapat kontrolado nyo ang mga condenser kasi nga malakas po siya mag-feedback. Dahil ito nga ang kagandahan kasi nito, no? Kapag nga nagre-record tayo, lalo na sa loob ng studio o nasa loob ka ng kwarto mo, nagre-record ka, nag-acoustic kang mag-isa, ang ganda ng quality ng tunog. Crispy or swabing-swabe ang tunog. Kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo, depende po yan sa gagamitan natin. So kung magbibidyoke kayo, bibidyoke player kayo, meron kayong condenser mic, paano yung videoke player ninyo? Sinaksak nyo sa videoke player to. Gamit nyo yung condenser, yung pinakang XLR, no? Tapos PL jack, hindi po ito gagana, no? Sa mga amplifier, sinalpak nyo sa amplifier to, hindi rin po ito gagana. Kasi nga po, hindi naman po ito plug and play. Nangangailangan po ito ng 48 volts. Okay? So, Johnny Luha, sa madaling salita, anong maganda? Dynamic o condenser? Pareho po. Depende lang po sila sa pinagagamitan natin. Okay? So, kung gagamitin mo pang videoke, pang live band, minsan sa church, gagamitin lang yun. Mismo tipo may nagtotok, may nagkakantahan, pwede po. Or, depende nga sa paggagamitan. Yung condenser, ulitin natin, gagamitin natin ito sa lalo sa mga studio, recording or kwarto. Mas maganda po ito. Or, sa mga nagla-live stream, kagaya natin. Kaya nga mayroong yung audio mixer natin, may mga 48 volts
or yung ating mga sound card, 48 volts din yan. Kasi ang ganda at linaw po ng tunog, no? So, testingin niyo kung meron kayong ganito, lalo alam na alam to ng mga nagsa-sound card, no, yung mga gumagamit ng sound card. At hindi lang po ito yung mga condenser na ginagamit. So, medyo mahaba ng video natin. Abangan natin yung third part ng review ng ating mga condenser, phantom, at ng ating dynamic microphone. Marami pa tayong usapin para sa ganyan kasi marami yung nagtatanong talaga. Okay, abangan po ninyo yung ating mga susunod na video tungkol sa iba't ibang ginagamit nating processor or yung ating mga microphone na iba't ibang ginagamit natin. Hindi lang po itong dynamic, condenser, at yung tinatawag natin na phantom, no? So, hindi lang yan. Ito yung, okay, ulitin natin. Ito yung dynamic. Ito yung condenser. Okay, at iba pa yung phantom, no? Marami pa. Meron pang ibang mic. Di-discuss natin yan sa mga susunod na video. Johnny Luha po ito.